Tama na. Lu Chengyan, may tapang ka. Naglakaslog kang mag-isa na manggulo sa aking Red Flame Gang. Isang grupo ng mga walang silbi. Sino ang makakapag-isip? Ang kagalang-galang na unang organisasyon, ang leader ng Zero Degree, ay naghanap pa ng trabaho. Paano? Gusto maging siyentipiko? Mag-cosplay ba? Mas mabuti pa kaysa sa inyo, Red Flame Gang. Parang isang grupo ng mga daga sa kanal. Hindi lang marunong gumawa ng mga kalokohan. Huwag masyadong magbuhat ng sariling bangko. Ngayon ang iyong katapusan. Sa tulong nyo, Lu Chengyan, alam kong magaling ka. Pero dito ay aking teritoryo. Marami akong tao. Mga walang kaalam-alam. Ngayon, hayaan mong maranasan mo ang lakas ng aming Red Flame Gang. Mga kapatid, magandang paglingkuran. Dahil gusto niyong makialam, huwag niyong sisihin ako kung ako'y magiging walang galang. Ang marami ay nananakit sa kaunti. Ano bang uri ng bayani yan? Batang babae, wala kang pakialam dito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Narinig mo ba? Huwag mong hadlangan ng aming leader. Anong pinagmulan ng batang ito? Hindi magbabago ng pangalan. Hindi magbabago ng apelyido. Lin Wan. Lin Wan. Bagong dating na intern. Huwag mag-alala, ako ang bahala sa iyo mula ngayon. Dito ang aking teritoryo. Dapat kang makinig sa akin dito. Huwag siyang bulihin. Ang pangalan ko ay Chinzu. Mas matanda ako sa iyo ng 3 taon. Mula ngayon, ako ang bahala sa iyo. Ate Chinzu, nakakita ko ulit ng isang tao na katulad mo. Isang tao na handang protektahan ako. Alam mo ba kung sino ako, batang masungit? Kung may utak ka, umalis ka na. Wala akong pakialam kung sino ka. Ako ang bahala sa intern na ito. Hindi mo siya pwedeng galawin. Akala mo ba intern lang siya? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay isang Zero Degree. Ate. Ate, tingnan mo. Ang mga ito ay sobrang nakakatakot. Natatakot ako. Tingnan mo ang sugat ko. Wow, ang cute ng intern na ito. Guwapo at cute. Na-in-love na ako. Huwag matakot. Ate, ako ay may itim na sinturon sa taekwondo. Hinding-hindi ko papayag ang galawin ng mga taong ito. Kahit isang daliri mo ay hindi nila mahipuin. Oo, salamat ate. Boss, ito pa rin ang kilala ko. Si Zero Degree ay ang boss. Bakit ang pagkakahawig nito? Parang green tea. Wala akong pakialam kung red tea, green tea, o ulang tea. Bigyan niyo ako ng isang takal ng mainit na tubig. Pinakuluan na siya. Sige, ingat ka, senior sister. Sige, ingat ka, senior sister. Babalik ka pa ba? Hindi na, hindi na. Ano nga ba iyon? Manggang anak na ang aso ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ang ating utang ay susunod na lang. Tumayo ka, tumayo ka. Tara na.
Magaling ang batang ito. Kahit ang Red Flame Gang ay walang nakuhang bentahe sa kanya. Wala silang nakuhang kapakinabangan. Mas mabuti pang manatili ako sa tabi niya. Tingnan kung makakakuha ako ng impormasyon tungkol kay Sister Chinzu. Huwag kang matakot. Umalis na sila. Salamat, Senior Sister. Ang pangalan ko ay Luming. Sana ay alagaan mo ako sa hinaharap. Magpakakampante ka. Sa hinaharap, ako ang magbabantay sa iyo. Ang buong Eurasian Training Base. Walang sino man ang mga api sa iyo. Oo, tama, Junior Brother. Ang Eurasian Base ay napakalihim. Paano mo ito natagpuan? Oh, ito. Kuya, nahuli ko na ang taong nagbebenta ng tao. Paano ito aayusin? Dahil gusto niyang ibenta ang mga babae sa one way. Kaya dalhin na lang siya sa gay bar para maging duck. Paano ginagawa ng boss? Na may malamig na mukha, na nagsabi ng ganitong bastos na salita. Ito ba ang tinatawag na contrast cuteness sa kwento? Ay. Guwe yun. Guwe yun. Hindi maganda. May panganib si Chinzuji. Kuya Chinzuji. Hindi ba siya nasa Eurasian Advanced Talent Training Base? Nag-aaral ba siya doon? Paano ito magkakaroon ng panganib? Guwe yun. Agad, imbestigahan mo ito para sa akin. Ano ba talaga ang guwe yun? At ayusin mo rin. Pupunta ako sa Eurasian Base. Junior Brother Luming. Senior Sister Linwan. Sakto. Dadalhin kita sa tour ngayon. Yung nasa likod ay dormitoryo. Sa harap ay ang aklatan at kantina. Sabihin ko sa iyo, ang sa kantina natin. Ang braised pork chop ay sobrang masarap, pero mahirap itong makuha. Kaya kailangan mong kumilos ng mabilis. 1-1. Tiyo. Tiyo, ipakikilala kita. Ito ay ang aking nakilala lang kahapon na junior, na ang pangalan ay Luming. Ito ang aking tiyuhin. Siya ang aming propesor sa larangan ng pananaliksik sa medisina. Guro Lin Ji yun. Ang pangalang ito, narinig ko na mula kay Ate Chinzu. Magandang araw, Professor Lin. Kumusta, Luming? Kaibigan Luming, mukhang mabait ka. Huwag kang masanay sa masamang impluensya ng aming si Wanwan. Tiyo, anong sinasabi mo? Ako ay mabait na bata. Sige, may mga bagay pa akong kailangan gawin sa laboratorio. Uuna na ako. Oy, ate, narinig ko, Professor Lin, ay may sariling laboratorio sa base na ito. Siyempre, ang aking tiyuhin ay ang pinakabatang guro sa buong Eurasian Training Base. Ang mga taong makakapasok sa kanyang laboratorio ay mga nangungunang tao sa buong industriya, maliban sa isang tao. Sino? Isang ate na ang pangalan ay Chinzu. Isang ate na ang pangalan ay Chinzu. Sabi ng aking tiyuhin, siya ay may napakataas na talento. Sa kanyang ikatlong taon sa paaralan, agad siyang tinanggap sa laboratorio. Sayang. Sayang sa anong bagay. Ate Chinzu, ilang panahon na ang nakalipas, siya ay nawawala. Hindi siya matagpuan kahit saan. Ang ate na iyon. Ikaw. Huling pagkakataon. Kailan mo huling nakita si Ate Chinzu? Mukhang 1 linggo na ang nakalipas na gabi. Mga bandang 10 ng gabi. Pumunta ako para hanapin si Tito. Nakita kong pumasok si Ate Chinzu sa laboratorio. Ate Chinzu, ang late na, saan ka pupunta? Wala akong ginagawa. Naglalakad-lakad lang. Linwan, ang late na, bakit hindi ka sa dormitoryo? Bakit ka lumabas? Bakit mo ako pinakialaman?
Ako ang pangulo ng Student Council. Hindi ka bumabalik sa dormitoryo sa gabi. Siyempre, may karapatan akong pakialaman ka. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng lolo ni Jingran. Ano ang iniisip niya? Napinili ka at si Jingran na magkasama. Sa katunayan, ako ang matalik na kaibigan ni Jingran. Sa ganitong itsura mo, paano ka magiging karapat-dapat kay Jingran? Huwag kang magsalita. Makinig ka. Ano? Ito ang tunog na nagpasira sa'yo. Ikaw, mabilis kang umuwi. Kung hindi, babawasan ko ang iyong mga puntos. Huwag, leader. Aalis na ako. Bakit pumunta si Chinzu sa laboratorio? Talaga, ang pagkawala ni Chinzu, at hindi maiiwasan ang koneksyon sa laboratorio. Nakatatandang kapatid, kaya pagkatapos mawala si Chinzu, wala bang sino man na naghanap sa kanya? Siyempre, naghanap, pero walang resulta. Tinanong ko na ang aking tiyuhin. Sabi ng tiyuhin ko, nagkamali ako ng nakita. Noong gabing iyon, hindi pumunta si Chinzu sa laboratorio. Dagdag pa, mukhang ulila si Chinzu, kaya't hindi pinansin ng base ang bagay na ito. Talagang walang nagmamalasakit. Mukhang, ang European Asian Advanced Talent Training Base ay mas madilim kaysa sa aking inaasahan. Hey, nakababatang kapatid. Mukhang nag-aalala ka kay Chinzu. Ay, nakababatang kapatid. Mukhang nag-aalala ka kay Chinzu. Wala naman. Basta't sa tingin ko, ang isang taong kasing galing ni Chinzu, nawala na. Nakakalungkot. Para sa isang estrangherong babae, nakakalungkot talaga. Nakababatang kapatid sa sining. Mabait ka naman. Ayokong mamatay, boss. Nagkamali ako. Kuya. Kuya, patawarin mo ako. Ibalita mo ang aking balita. Ibinenta sa Red Flame Gang. Ang lakas ng loob mo. Kuya, yung hinahanap mo na yun. Nahanap ko na. Ito ay kasalukuyan. Ang sikat na ipinagbabawal na gamot sa merkado, na kayang kontrolin ang isip ng tao. May napakalaking potensyal na maging adik. Kasalukuyang sikat sa black market. Ipinagbabawal na gamot. Ano ang pinagmulan nito? Nahanap mo na ba? Naghahanap pa. Magpatuloy. At yung babaeng si Linwan, nahanap ko rin. Siya ay anak ng Linbrook. Kasalukuyang nasa Eurasian Advanced Talent Training Base. Nag-aaral ng training sa pharmaceutical research. Hindi lang siya maganda, kundi napakabait din. Maganda rin ang kanyang mga marka. Sige, tigilan na ang walang kwentang usapan. Magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Oo. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo mula ngayon. Nakita ang boss na tumatawa, na may mukha na parang walang halaga. Baka siya'y nag-iisip ng paibig. Nako, masama na. Nakalimutan kong sabihin sa boss. Ang batang babae ay may kasintahan. At siya pa ang presidente ng Gu Group, Gu Jingran. Boss Gu. Huwag mong sisihin ako na hindi kita pinayuhan. Si Miss Lin ay hindi ka na hinanap ng 3 araw. Narinig ko kasi, na siya ay nakilala ng isang maputi at maganda na junior. Ang dalawa ay araw-araw sa paaralan. Hindi kumakain ay namamasyal. Nag-e-enjoy sila ng husto. Ay nako, baka siya ay nai-inlove sa junior na iyon. Ano bang pakialam ko? Ako at siya ay isang kasunduan sa negosyo lamang. Kung sino ang gusto niya ay kanyang bagay. Oh, gutom ako. Boss Gu, ng Eurasian Advanced Talent Training Base. Dumating na ang kinatawan ng estudyante. Sabi ay gusto kayong makipag-usap tungkol sa pamumuhunan sa base. Dumating na ba si Linwan? Pakiusap, pumasok siya. Oo.
Pumasok ka. Kuya Jinran. Ikaw. Kuya Jinran. Akala ko sino? Akala ng boss Go ay si Miss Linwan. Si Linwan ay si Linwan na naman. Saan ba ako hindi kasing ganda niya? Hindi alam ni Kuya Jinran. Si Linwan kamakailan. Nakilala niya ang isang junior na ang pangalan ay Luming. Magkasama silang dalawa. Mukhang wala siyang oras para pumunta. Talaga. Kung may kasama siya, masaya rin ako. Kuya Jinran. Si Linwan ay isang malandi at cute na tao. Talagang hindi siya karapat-dapat sa'yo. Si Suya. Tungkol sa pamumuhunan sa campus. Pumunta ka sa manager ng sales department at makipag-usap. May meeting pa ako mamaya. Hindi na kita masasamahan. Sige. Ginoong Go. Bakit hindi ko alam na may meeting ka mamaya? May meeting ka pa, ha? Huwag nang magaksaya ng salita. Agad, imbestigahan mo nga. Sino ba talaga si Luming? At saka, kapag nakita ko ang mga taong ayaw kong makita, mag-empake ka at umalis. Ayos lang. Kaya pala, iniwan ka na ng asawa mo. Kaya ako ang pinagsasakitan mo. Ganito ang buhay ng mga manggagawa. Talagang mas mapait pa kaysa sa iced Americano. HMM. Oo. Sampang si Linwan. Bakit siya ang nakakuha ng puso ni Ginoong Jinran? Hindi ba't ito ang niligawan ni Linwan kamakailan? Isang maliit na puting mukha ba? Ano ang ginagawa niya dito? Kung totoo ang sinasabi ni Ate Linwan, si Ate Chinzu ay nawawala dito. Ano talaga ang nangyari noong gabing iyon? Kilala niya si Chinzu. Hindi pwede. Kailangan kong agad na sabihin kay Dr. Lin. Sino? Sino? Ate. Ate, ano ang ginagawa mo dito? Ang maliit na ito ay nasaktan ng binti. Naipit sa pagitan ng mga ladrilyo. Nailigtas ko siya. Tingnan mo, hindi ba siya cute? Kaya pala ganito. Anong nangyari sa'yo, Junior? Mukhang hindi maganda ang iyong mukha. Oh, wala akong masama, naglalakad-lakad lang ako. Pasensya na at pinabahala kita, ate. Sinasabi mo ba na? Ang bagong estudyanteng si Luming. Kilala si Chinzu. Tama, narinig ko mismo. Binanggit niya ang pangalan ni Chinzu. Parang. At sinabi rin ang nangyari noong araw na iyon. Ano ang ginagawa niya dito? Kung totoo ang sinasabi ni Linwan, si Ate Chinzu ay nawawala dito. Ano talaga ang nangyari noong gabing iyon? Sinasabi mo bang may alam siya? Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Tara, tanungin natin ang taong sangkot. Di ba't magiging maayos yun? Sinasabi mo ba na? Chinzu, nagkasala ka ba sa bisyo? Hindi ba't masakit? Chinzu, nagkasala ka ba sa bisyo? Hindi ba't masakit? Nakikita kitang nahihirapan. Nakakaawa rin ang guro. Lin Ji-yun, tumigil ka na sa pagpapanggap para sa iyong sariling kapakinabangan. Hindi nagatubiling gumawa ng mga ipinagbabawal na gamot. Pinapahirapan mo ang mga inosente. Wala kang pakialam sa moralidad. Chinzu, dapat bang sabihin na matalino ka? O bobo ka? Sa ilang set ng datos ng eksperimento. Kaya mong hulaan ang balak ko. Bilang iyong guro,
Totoo. Mula sa puso, humahanga ako sa iyong talento. Sayang. Gusto mong maging kalaban ko. Nag-iisip na ilantad ang lahat ng ito. Lin Ji-yun. Karapat-dapat ka sa mga iyon. Mga tao bang itinuturing kang pananampalataya at pag-asa? Ay, Shinzu. Napakabata mo pa rin. Hindi mo alam. Walang sino man ang nagmamalasakit sa iyong buhay o kamatayan. Oh, hindi. May isang tao na nagmamalasakit. Ang pangalan niya ay Luming. Shinzu. Kilala mo ba siya? Mukhang kilala mo siya. Sino siya? Ano ang relasyon niya sa iyo? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ayaw mong magsalita, kaya't kilala mo na siya. Pumunta. Dalhin mo ang aking pinakabagong mga resulta sa pananaliksik. Kunin mo ito. Hayaan mong maramdaman ito ng iyong nakatatandang kapatid sa guro. Ay. Mabuting bata. Ngayon, ikaw na ba ang magsasalita? O gusto mo bang tulungan kita na magsalita? Ano ang balak ninyong gawin? Dakpin siya. Bitawan. Ngayon, maaari mo bang sabihin sa akin, sino si Luming? Maaari mo na bang sabihin sa akin, sino si Luming? Siya ay ako, kapatid ng ampunan. Kapatid ng ampunan. Magaling. Mukhang si Luming na ito ay para kay Shinzu. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Isang ulila na walang kapangyarihan. Bakit tayo matatakot sa kanya? Ganyang klaseng aura. Talaga bang isa lamang siyang ulila? Dahil si Luming ay dumating para kay Shinzu. Hayaan natin siyang dumating at hindi na makabalik. Ang ibig mong sabihin ay, hindi mo ba kilala ang leader ng Crimson Flame Gang na si Yulong? Hayaan siyang ilabas si Luming. Tingnan natin kung gaano niya alam ang tungkol sa atin. Ano naman si Linwan? Nang gabing iyon, pumasok si Shinzu sa laboratorio. Nakita rin ito ni Linwan. Hindi ka ba dahil siya ay iyong pamangkin, ay magiging malambot, pamangkin. Siya ay isa lamang sa aking paghihiganti sa lahat ng tao sa pamilya Lin. Huling piraso. Wala nang iba. Ha ha ha. Salamat sa pagdala sa akin sa veterinary clinic. Ano ang masasabi mo? Bigyan natin ito ng anong magandang pangalan? Sa tingin ko, tawagin itong tingnan mo. Ito ay puting-puti. Mas mabuti. Tawagin na lang nating Noomisi. Maganda pakinggan at masarap. Noomisi. Totoo. Masarap talaga. Oh, wala lang. 没什么。 Luming, anong nangyari sa'yo? Wala, ate. Mayroon akong madali ang bagay. Lalabas lang sandali. Ikaw nga si Luming. Lu Cheng yan. Bakit ikaw? Ikaw nga si Luming. Narinig kong alam mo ang kinaroroonan ni Shinzu. Nasaan siya? Tatanungin kita ulit. Nasaan siya?
Paano ko malalaman kung nasaan siya? Si Suya, ang babaeng iyon. Hindi man lang sinabi sa akin kung sino si Chinzu. Tingnan mo ang ugali ni Lu Chengyan. Ang babaeng si Chinzu. Mukhang mahalaga siya sa kanya. Lu Chengyan. Basta't lumuhod ka ngayon. Magbigay ka sa akin ng 3 malalakas na baw. Tinitiyak ko na sa hinaharap, 0. Hindi makikialam sa anumang bagay ng Red Flame Gang. Sasabihin ko sa'yo, ang kinaroroonan ni Chinzu. Naghahanap ng kamatayan. Anong sitwasyon ito? Ang Diyos ng kamatayan na ito. Bakit hindi siya sumusunod sa mga patakaran? Mga kapatid, sige. Makikipaglaban ako sa'yo ngayon. Sabihin mo, nasaan si Chinzu? Luming, ayos ka lang ba? Bumangon ka na. Bakit ka nandito, senior sister? Hindi ko maaring sabihin sa kanya na nag-aalala ko para sa kanya, kaya tahimik akong sumunod. Baka isipin niya na ako'y isang baliw na stalker. Hindi ko pwedeng sabihin. Dumaan lang ako. Totoong dumaan lang ako. Ang swerte naman. Ikaw na naman. Si Luming ay isa lamang. Isang ordinaryong estudyante. Ano bang nagawa niya sa inyo? Batang babae. Gusto mo bang makinig? Ano bang sinasabi mo? Huwag magaksaya ng salita. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. Tara na. Umupo ka na. Hayaan mong makita ko ang iyong sugat. Marahil, talagang dumaan lang siya. Senior sister, nag-aalala ka para sa akin. Nangako akong poprotektahan ka. Siyempre, kailangan kitang protektahan. Ikaw, mabangong bata. Nag-aalala ko para sa iyo. At ikaw pa ang nagtatawa sa akin. Hindi na kita papansinin. Umalis na ako. Senior sister, nagkamali ako. Pasensya na, pasensya na. Luming, sabihin mo sa akin ang totoo. Paano mo nagawa na makagalit ang mga tao ng Red Flame Gang? Sige na. Kung talagang gusto mong malaman, kapatid na guro, sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, ako ay... Kung talagang gusto mong malaman, kapatid na guro, sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, ako ay isang ulila. Ulila. Noong ako ay 5 taong gulang, ako ay kinidnap ng mga tao. Dahil ako ay may autism. Kaya walang gustong kumuha sa akin. Kaya't ako ay napunta sa isang bahay ampunan. Sa bahay ampunan, hindi ako nakakakain ng sapat at hindi ako mainit. Pero sa kabutihang palad, nakilala ko ang isang ate na mas matanda sa akin ng ilang taon. Siya ay nagbibigay sa akin ng lahat ng masasarap na pagkain. At nagbibigay din sa akin ng mga nakakatuwang bagay. Pero isang linggo na ang nakalipas. Nalaman ko lang na siya ay kinuha ng mga tao ng Red Flame Gang. Ano bang kalokohan ito? Sa isang lipunan na may batas, sila ay ganito ka walang takot. Kapatid na guro, ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa iyo ang bagay na ito, ay dahil ayaw kong madamay ka. Huwag kang mag-alala. Iwan mo na lang sa akin ang bagay na ito. Tiyak na, tutulungan kitang mahanap ang iyong ate. Mukhang hindi niya alam ang aking tunay na pagkatao. Ate. Sige na, buksan mo na ang iyong mga mata. Ako, Luming, ang takot mo talaga. Kahit sa pagdikit ng band-aid, ayaw mong buksan ang iyong mga mata. Siguradong sinadya niya ito. Ate, niloloko mo ako, di ba? Hindi na kita papansinin. Hintayin mo ako.
Talagang abnormal itong si Lu Cheng yan. Isang kilalang tao sa 0 degree. Ay talagang isang iyakin. Kailangan kong agad na ipaalam kay Luming. Ang tungkol kay Lu Cheng yan. Sabihin kay Suya. Palihim. Ay nagbabalak na ipaalam sa sino. Susubukan ko rin. Ate, ang galing mo talaga. Pero curious ako. Paano ka, isang mayamang anak ng mayari, ay may ganitong galing? Sa iyong isipan. Ano ang itsura ng mayamang anak ng mayari? Parang si Suya na mahina at madaling matamba. Maginoo at maayos. Hindi ko alam. Basta, hindi ko masyadong gusto. Ang ganitong uri ng mayamang anak ng mayari. Ano ang gusto mo? Gusto kita. Ano ang gusto mo? Ako. Gusto kita. Pasensya na, boss. Nahuli lang ang ilang tauhan ni Yulong. Nakapalag si Yulong. Walang anuman. Yung taong yun ay talagang tuso. Ilabas ang lahat ng puwersa. Dapat siyang mahuli para sa akin. Nakatatandang kapatid. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang sinabi mo kanina. Ako. Anong klase ang gusto mo? Gusto kita. Mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw ang pangalawang tao na nagsabi na gusto mo ako. Ang unang tao ay ang aking ina. Paano mangyayari yun? Tingnan mo, nakatatandang kapatid, ang ganda mo. Maganda pa ang iyong ugali, at napakahusay mo pa. Paano may taong hindi ka magugustuhan? Totoo yun. Nang ako'y bata pa, namatay ang aking ina. Hindi ako gusto ng aking ama. Kundi, ginamit lang ako bilang kasangkapan sa kasal ng pamilya. Nang ako'y 15 taong gulang, nakipag-ugnayan ako sa tagapagmana ng Gu Group. Si Gu Jingran ay pumirma ng kasunduan sa kasal. Sa loob ng maraming taon, nandyan lang ako sa tabi niya. Sinusubukan. Maging isang karapat-dapat na may bahay ng mayamang pamilya. Pero sa totoo lang, alam ko, Gu Jingran, hindi siya interesado sa akin. Ang batang ito. Kaya't ang batang ito, medyo walang panlasa. Ano naman sa iyo? Ano ako? Gusto mo ba siya? Gusto ko. Gusto ko. O masasabing, akala ko gusto ko siya. Ako ang kanyang kasintahang babae. Magaling siya. Maganda rin ang kanyang hitsura. Dapat ko siyang gustuhin. Pero, Lin Wan, hindi ka alipin ng sinuman. Ikaw ay ikaw. Wala kang kinakailangang upang umangkop sa iba at ipagkait ang iyong sarili. Dapat mong hanapin ang mga bagay na talagang gusto mong gawin. Ang talagang gusto kong gawin. Gusto kong maging katulad ng aking tiyuhin. Maging isang researcher sa gamot, upang mag-aral ng mga gamot na nakapagpapagaling. Tulungan ng mga na nagdurusa dahil sa sakit. Dati, ganito rin ang sinabi ni Chinzu. Kailangan niyang sabihin sa akin ng may pag-asa. Ang kanyang pangarap. Pero ngayon siya ay nasa bilangguan. Hindi alam ang kanyang kapalaran. Kailangan kong mabilis na mahanap siya. Luming, ano ang iniisip mo?
Wala naman. Iniisip ko lang na parang si ate na sobrang seryoso at napakagaling na tao. Siguradong makakamit ang kanilang mga pangarap. Pero, ang aking ama, gusto lang niyang ipakasal ako kay Gu Jingyan para patatagin ang alyansa ng negosyo ng pamilya Lin. Kaya dapat mo talagang porsigihin ang iyong kaligayahan at hindi dapat maipit sa isang kasal na walang pagmamahal. Pero kung umatras ako sa kasal, siguradong magagalit ang ama ko, ang pamilya Lin at pamilya Gu. Maaaring maghiwalay sila dahil dito. Ako. Lin Wan, dapat mong tandaan, nasa likod mo, laging may sumusuporta sa iyo, kahit ano pa ang isipin ng iba. At nandito rin ako. Ate. Gusto kong magtanong sa iyo. Hey, Kuya Jinran. Hey, Kuya Jinran. May kailangan ba? Ang kanyang saloobin sa akin. Bakit parang naging malamig siya? Wan, bumili ako ng iyong paboritong salted egg pastry. Lumabas ka sandali. Kuya Jinran, bakit bigla kang naging mabait sa akin? Ngayon, ako. Nishida. Ang sakit. Anong nangyari sa'yo? Sobrang sakit. Wan, sino ang kasama mo? Jinran, hindi ako nasa bahay ngayon. Ibigay mo muna ang mga bagay sa katulong. Wan, may mahalaga akong bagay na sasabihin sa'yo. Kaya't ikaw, pumunta ka muna sa coffee shop sa harap ng bahay ko. Hintayin mo ako. Sige. Okay ka lang ba? Titingnan ko kung may sugat. Ayos lang, ikaw. Peste, naglakaslog kang lokohin ako. Jigo, ikaw ang nagmamasid sa WeChat. Balita mula kay MS Lin. Hindi rin ito lalabas ng mag-isa. Ano ang dapat kong gawin? Jigo, sa totoo lang, dominant na CEO. Maaari rin siyang maging aktibo. Ang paraan ng paghabol sa asawa, matagal nang hindi na uso. Kung patuloy mo itong ipagpapaliban, MS Lin, ay talagang mapupunta na sa iba. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Kailangan mong maging aktibo. Ano ang dapat kong gawin? Mag-propose. Wan, hindi ko kailanman ibibigay sa iba. Senior, pupunta ka bang samahan siya? Sabi ni Jinran, may kailangan siyang ipaalam sa akin. Oh. Siya pa rin ito. Unang beses niyang aktibong nakipag-ugnayan sa akin. So, pupunta ka ba? Luming, sabi mo, gusto mo ako. Totoo ba ito? Ako. Binibiro lang kita. Tama ka, Luming. Dapat akong matapang na habulin ang aking mga pangarap. Hindi dapat nakakulong sa kasal na ito. Pupunta ako kay Jinran para linawin ito. Para hindi rin siya maabala. Luming, kanina, bago tumawag si Jinran, ano ang gusto mong itanong sa akin? Ang gusto kong itanong ay, Senior, ano ang gusto mo? Anong klaseng lalaki? Ano ang gusto mo? Anong klaseng lalaki? Gusto ko ng ganito. Ipapakita ko sa iyo. Ang katawan na ito. Kasama ng kamiseta na ito. Go lang. Kaya ko ito.
1-1. Jin Gran. 人哥， Bakit ka sobrang kinakabahan? Meron ba? 有吗？ 1-1. May gusto akong sabihin sa iyo. Sakto. 正好， May gusto rin akong sabihin sa iyo. 我 Tayo. 们 Magpakasal tayo, o kaya ihiwalay ang kasunduan. 结 Magpakasal. 婚？ Ihiwalay ang kasunduan. Bakit? May mali ba akong nagawa? 做的不好吗？ Jin 人 Gran. 哥， Wala kang kinalaman dito. Ako na mismo ang nakaintindi. Maging ginang. Go. Hindi ito ang aking pangarap. One. Ang kasunduan sa kasal ay hindi biro. Ito ay may kinalaman sa pakikipagtulungan at ugnayan ng ating mga pamilya. Hindi ito basta-basta maaalis sa isang salita mo. Ginang, Jin Gran. Tanungin mo ang iyong sarili. Talaga bang handa ka para sa isang kasunduan sa kasal? Sa isang tao na hindi mo gusto, mamuhay ng isang buhay. Wala akong hindi. Ayaw kong gawin ito. Kanina lang, may isang tao na nagsabi sa akin, kaya dapat mo nang pursigihin ang iyong sariling kaligayahan. Sa halip na maipit, sa isang kasal na walang damdamin. Dapat ay matapang na habulin ang sariling pangarap. Sa halip na maipit sa kasunduang ito. Siya. Siya ba ang bagong estudyanteng si Luming? Ilang araw mo pa lang siyang kilala. Anong klaseng tao siya? Naiintindihan mo ba? Maliwanag ba sa'yo? Salamat sa iyong egg yolk pastry. Tungkol sa kasunduan sa kasal ni Ginang. Jin Gran. Ako mismo ang magpapaliwanag sa mga magulang ng magkabilang panig. Tanggapin ang lahat ng responsibilidad. 1-1. Gabi-gabi. Luming, anong ginagawa mo 你怎么 dito? 在这儿？ Luming, bakit ka nandito? Ang suot mong 你 damit. 这衣服， Yung si Gu Jingran. Sabi may kailangan kay Linwan. Biglang napakamaasikaso. Baka gusto niyang magpahayag ng paibig. Kuya, 老大， yung isa, ikaw na ang pumunta. Hanapan mo ako ng ganitong damit. 贝 Agad. 克， Kuya, ito na ang damit na 你 gusto 要的 mo. 衣服 Kuya, 老大， ang grupong Zero ba ay magsasara na? 是要倒闭了吗？ Wala. 没有。 Bakit ganyan ang suot mo? Tingnan mo, huwag mo akong lokohin, kuya. Konting usap 少 lang. 废话。 Kuya, 大 ikaw, 哥 anong 怎么回 nangyayari? 事啊 Suot mo ang 你 damit 穿 na 着这 ito. 身衣服 Baka 不得 mapunit ka ng 明 mga 白 babaeng 我 nakakatakot sa 累 labas. 死了 Umalis ka. 滚 Tapos na, tapos na. Kuya, mukhang magiging modelo ka na. Nagmamadali lang akong lumabas. Basta nakasuot lang. Huwag ka nang magsuot ng ganyan sa susunod. Hindi maganda. Nagmamadali lang akong lumabas. Basta nakasuot lang. Huwag ka nang magsuot ng ganyan sa susunod. Ah. Hindi maganda. 不好看。 Maraming masamang tao sa labas. Ikaw, bata at maganda. Mahina at hindi kayang alagaan ang sarili na batang lalaki. Delikado ang magsuot ng ganyan. Alam mo ba? 知不知道？
Ate, ito na si Ginoong Go, di ba? Ate, hindi ko sinadyang dumating ng ganito. Hindi ba magagalit si Ginoong Go sa akin? Hindi. Si Kuya Jingran ay hindi ganitong tao. Tama ba? Ginoong Go, pasensya na talaga. Nang pumasok ako, nakita ko na napakaastig mo. Na humihila kay Ate Wanwan. Kaya akala ko, inisip kong siya ay inaapi. Nag-alala ko kaya ako pumasok. Pasensya na nakadamit ng ganito. Sabihin mo sa akin, nag-aalala ka lang. Walang makakapaniwala. Si Wanwan ay aking kasintahang babae. Nag-uusap lang kami kanina. Nag-uusap nga. Kailangan bang may hilahan sa usapan? Ito ay tungkol sa amin ni Wanwan. Wala kang kinalaman dito. Tungkol sa ate. Kaya't ito ay tungkol sa akin. Luming. Hindi ko alam. Bakit mo siya paulit-ulit na pinapansin? Pero si Wanwan ay aking kasintahang babae. Tandaan mo. Ginoong Go, narinig ko na mas matanda ka ng 3 taon kay ate. Ano naman kung ganun? Kaya't isa kang matandang lalaki. Paano ka magiging karapat-dapat kay ate? Kung kayo ay mag-aasawa, magkakaroon ng agwat sa edad. 25 pa lang ako. Anong 25? Iyon ay malapit na sa 30. Ay nako, talagang dapat nang magmadali sa kasal. Pero kahit gaano ka pa kabilis, hindi mo pa rin maaring pilitin ang kasal. Wala akong ginawa. Pero kahit gaano ka pa kabilis, hindi mo pa rin maaring pilitin ang kasal. Wala akong ginawa. Bihira lang makita. Si Kuya Jingran ay naakusahan. Kuya ay naging ganito. Talagang kakaiba. Ate Wanwan, tungkol sa nangyari ngayon, ituturing kong hindi ko ito sinabi. Dahil ayaw mo na magpakasal ng maaga. Maaari akong maghintay sa iyo. Hindi na maaga. Hayaan mong ihatid kita pa uwi. Ano naman ang gagawin? Hindi mo na kailangang ihatid. Ako na ang maghahatid. Sige, ganito na lang muna ngayon. Tingnan mo ang sitwasyon nilang dalawa. Mukhang hindi rin ako makakapag-broadcast. May sasakyan ba? Oo, mayroon. Ito na ang sasakyan mo. Bakit? Hindi maganda. Hindi ligtas ang sasakyang ito. Ihahatid kita pa uwi. Bakit hindi ito ligtas? Huwag kang gumalaw. Ayos na, ligtas na ba ngayon? Ate Wanwan, talaga bang sasakay ka sa sasakyang ito? Ano bang problema sa sasakyang ito? Si Ginoong Go ay eco-friendly at maaliwalas. Naiintindihan ko na. Kaya pala si Ginoong Go, mataas ang lipad. Tinitingnan kami na parang mga ordinaryong tao. Ate, umalis na tayo. Ate, umupo ka ng maayos. Tara na. Luming, anong nangyari? Salamat sa iyo. Ate, bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Hindi ka ba madalas tumulong sa akin dati? Tama ka rin. Saan tayo pupunta? Alam mo na. Ayos na, nandito na tayo. Bakit mo ako dinala dito? Tingnan ang mga paputok. Ang tanga mo naman. Wala namang okasyon. Saan galing ang mga paputok? Tingnan mo. Sino ang nagsabing walang okasyon? Hindi pwedeng walang paputok. Luming. Ikaw. Ate, bakit ka umiiyak?
Ayaw mo. Ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Gusto ko. Sobrang gusto ko. Huwag kang mag-alala. May sorpresa pa sa likod. Huwag kang mag-alala. May sorpresa pa sa likod. Ate, tingnan mo. Bibigyan kita ng isang maliit na pulang bulaklak. Gantimpalaan ang iyong tapang ngayon. Maging sarili mong ate. Salamat sa iyo, Luming. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa akin. Kapatid, maganda ang mga paputok na ito. Balang araw, papayagan ng kuya na gantimpalaan ka ng maayos. Kuya Rufeng. Kuya, boss ang humahabol. Medyo mataas ang gastos sa mga babae. 1,000,000 paputok, basta't sabihin ay ilalabas. Ano bang alam mo? Ito ang paibig. May nangyaring masama kay Dr. Lin. Yung Luming na iyon. Ang boss ng grupong Zero na si Lu Chengyan. Si Luming ang boss ng Zero. Lu Chengyan. Saan galing ang balita? Sabi ni Yulong. Ang kanyang Red Flame Gang. Palaging hindi magkasundo sa grupong Zero. Nakipagkita na siya kay Lu Chengyan ng ilang beses. Nakilala si Luming bilang Lu Chengyan. Ang boss ng unang organisasyon na Zero. Para sa batang si Chinzu. Nagtagong pagkatao at pumasok sa Europa at Asia. Sa tingin ko, kakaiba rin. Baka si Chinzu, yung cute na bata, may itinatago ba siya sa atin? Hindi mangyayari iyon. Kahit na gusto niyang itago, hindi niya kayang labanan ng addict sayon sa droga ni Guiyon. Dapat totoo ang sinasabi niya. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Pati ang Red Flame Gang ay hindi makakalaban sa grupong Zero. Kung malaman ni Lu Chengyan, si Chinzu ay nasa kamay natin. Ano ang ikinakatakot? Siya kamakailan. Hindi ba't malapit ang aking pamangkin sa kanya? Mula pa noon, mahirap para sa mga bayani ang makalusot sa mga magaganda. Kahit na siya ang boss ng Zero. May paraan ako, para labanan siya. Ganun ba? Narinig ko na si Linwan. Ayaw na sa kasunduan kay Ginoong Gu Jingran. Hulaan mo, para kanino siya? Ano? Si Linwan ay nagbitiw. Sa kasunduan kay Kuya Jingran. Napakabuti naman. Si Suya. Si Linwan ay nagbitiw sa kasunduan. Tamang-tama, nagbigay ito sa iyo ng pagkakataon. Hindi ba't siya ang paborito mo? Si Kuya Jingran. Kaya't pupunta na ako kay Kuya Jingran. Kailangan niya ng pang-iwan ngayon. Sandali. Si Suya. Kailangan mong ipaalam sa kanya. Para kanino siya? Ang nagbitiw sa kasunduan. Naiintindihan ko na. Kung hindi dahil sa Lin Group, hindi pinapayagan na mag-develop ng Guiyon. Paano ako makikipag-alyansa sa Su family? At paano ako makikipagtulungan kay Suya? Sa taong ito na bobo. Sayawan ng mga bagong estudyante. Ate, pupunta ka ba? Sayawan ng mga bagong estudyante, di ba? Bakit ako, bilang nakatatandang kapatid, ay makikisali? Ate, hindi ka naman matanda. At saka, wala namang nakasulat dito. Wala namang sinabi na mga bagong estudyante lang ang pwedeng sumali. Ate, maaari ka bang maging aking kasayaw? Ako. Ate, gusto mo bang maging aking kasayaw? Ako. Wow. Hindi ba't si Ate Linwan yun? Ang gwapo ng kapatid na lalaki sa tabi niya. Si Luming iyon. Inaanyayahan niya si Ate Linwan. Bilang kasayaw ba? Pero si Ate Linwan ay may kasunduan na, di ba? Hindi ito angkop na makisali sa ibang tao sa sayawan. Hindi ito masyadong angkop, di ba? Ate.
Yung mga hindi magandang boses. Huwag na tayong makinig. Sige. Gusto mo bang maging aking kasayaw? Oo, handa akong maging kasayaw. Lin Wan, ikaw ang kasintahang babae ni Kuya Jingran. Paano ka magiging kasayaw ni Luming? Paano mo ito maipapaliwanag kay Kuya Jingran? Ate Suya, wow, ang suot mo ngayon ay talagang... Ang estilong ito ay talagang pangit. Anong pakialam mo? Oo nga. Kaya't sasama ako kay Ate Linwan para dumalo sa sayawan. Anong pakialam mo ulit? Isang taong masungit na walang kaakit-akit na katangian. Ikaw na lang ang nagmamalaki sa kanya. Ate, tingnan mo, ang sama ng kanyang mukha. Luming, Lu Chang, huwag kang magpakaawa sa akin. Suya, lumayo ka sa kanya. Linwan, maghihinayang ka rin balang araw. Nakakatawa talaga. Ate, tara na. Luming, anong nangyari? Sa tingin mo ba, masungit ako? Walang kaakit-akit na katangian. Hindi ko alam kung ano ang kaakit-akit na katangian. Alam ko lang, ate, kahit ano paman, ikaw ang pinakamaganda. At kapag pinoprotektahan mo ako, ang pakiramdam ko ay sobrang ligtas. Dahil sa sinabi mong ito, ate, poprotektahan kita habang buhay. Habang buhay ba? Ang ganda. Sige. Kaya't ate, huwag kang magbago ng isip. Sige. 4 na baybayin. Kanlurang baybayin. Ang inaasahang halaga natin noong nakaraang quarter, kung ikukumpara sa quarter na ito. 1-1. Mayroon akong bagay na nais sabihin sa iyo. Sakto lang. Mayroon din akong bagay na nais sabihin sa iyo. Tayo. Magpakasal tayo, o kaya ibawiin ang kasunduan. Magpakasal. Pero, talaga bang ayaw ni Wanwan na magpakasal sa akin? Ginoong Gu. Tungkol sa proyekto ng Shengxi Group ngayon. Ginoong Gu. Ginoong Gu. Nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig ako. Sabihin mo, Ginoong Gu, ngayon, nakikita ko sa iyong mukha. 2 salita lang ang nakita ko. Ano? Ang kaliwang mata ay isang Lin. Kapag pinagsama, ito ay Shihan. Nagpapakamatay ka ba? Ginoong Gu, hindi ka naman talagang iniwan, di ba? Wala namang ganoon. Basta't nabawi ang kasunduan sa kasal. Bakit ganon? Maraming masamang tao sa labas. Ikaw, isang batang maganda, mahina at hindi kayang alagaan ang sarili. Delikado ang ganitong pananamit. Alam mo ba? Ginoong Gu, itong si Luming. Siya ay isang green tea. Anong ibig sabihin? Ang green tea ay, kalimutan mo na, sa totoo lang. Sa iyong kasalukuyang estado, siguradong hindi mo siya matatalo. Kung hindi ka pa rin kikilos, magpahayag ng paibig kay Ginang, Lin. Kaya si Ginang, Lin, ay talagang mapupunta sa ganitong sitwasyon, na wala ang kapatid na lalaki ng tsaa. Tama ang sinasabi mo. Dapat ko na siyang sabihin ngayon din. Kuya Jingran. Kuya Jingran, ang aming base. Magkakaroon ng sayawan para sa mga bagong dating sa katapusan ng linggo. Gusto ko. Imbitahan kang maging aking kasayaw. Pwede ba? Pasensya na. May gagawin ako sa katapusan ng linggo. Hindi ako makakapunta. Sayang naman. Narinig ko. Sali rin si Ate Linwan. Mukhang pumayag pa siya. Maging kasayaw ng kapatid na si Luming. Ano? Si Luming na naman. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Kakakahanap ko lang. Sa katunayan, libre ako sa katapusan ng linggo. Pwede namang ipagpaliban ng mga bagay. Talaga, ang ganda naman. Kuya Jingran, magkikita tayo sa katapusan ng linggo. Kita tayo sa katapusan ng linggo. Naalala ko, may gagawin pa ako doon. Sandali.
Pumunta ka at bumili ng isa. Pinakamahal na damit. Pinakamataas na klase. Ipadala sa dormitoryo ni Ate Wanwan. Sige, garantisadong matatapos ang gawain. Ate Wanwan, ito ay para sa iyo. Ano ito? Hindi ko alam. Isang lalaki ang nagpasabi na ibigay ito sa iyo. Sinasabi na tiyak na magugustuhan mo ito. Ang batang lalaki ay tiyak na nagbigay ng tagubilin. Para buksan mo ito bago ang sayawan. Sinasabi na bibigyan ka ng isang sorpresa. Sorpresa. Si Luming ba ito? Kalimutan na. Malalaman din natin sa tamang panahon. Ate Wanwan. Ate Wanwan. Suya. Bakit ganyan ang suot mo? Ito ang damit na ibinigay ko kay Ate Wanwan. Ginoong Gu, gusto mo ba? Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magsalita. Wala naman akong kontak ni Ginang, Linwan. Ano ito? Papayagan mo ba akong pumasok sa dormitoryo ng mga babae? Maghanap ng ibang tao na gagawa nito. Hindi naman ito imposible. Sa anumang kaso, hindi naman alam ni Ginoong Gu. Kumusta? Assistant Zhang, anong ginagawa mo dito? Ginang, Suya. Si Kuya Jinran ito. Pinapanta ka ba para maghatid ng bagay? Hindi. Ito ay espesyal na inutos ni Ginoong Gu. Para personal kong ibigay kay Ginang, Linwan. Ibigay mo sa akin. Tutulungan kita. Ipadala ito kay Linwan. Hindi na kailangan. Paano ko naman magagampanan ng Ginang? Suya, ako na lang. Assistant Zhang, ang dormitoryo ng mga babae. Ayaw ng mga lalaki na pumasok. Wala ka ring hawak. Kontak ng kapatid na si Linwan. Mukhang kailangan nating maghintay dito. Hanggang sa lumabas siya. Ano? Ng grupo ng Shengshi. Nagkaroon ng problema sa kasunduan. Agad akong babalik. Kaya't pasensya na kay Ginang. Suya, dapat, personal kong ibigay kay Ginang. Linwan, sabihin mo sa kanya na ito ay, inihanda ito ni Jigo para sa kanya. Damit pang sayaw. Walang problema. Ako na ang bahala. Ay padadala ko na ito sa kanya. Salamat. Aalis na ako. Linwan, si Jinran ay akin. Nakatatandang kasamahan. Mukhang maganda ang aking panlasa. Ang damit na ito ay talagang maganda. Talagang ikaw ang pumili nito. Hindi ko akalain na alam mo ito. Hindi ko alam. Pero, para sa nakatatandang kasamahan, maaari akong matuto. Ang batang ito, bakit bigla siyang naging magaling sa pang-aakit? 1-1. Jinran, anong ginagawa mo dito? Si Jinran, siya ang aking inanyayahang katuwang sa sayawan. Hindi ba magagalit si Linwan? Ganun ba? Kaya't naway mag-enjoy kayong dalawa ngayon. 1-1, sandali. Jigo.
Mukhang mali ang nahatak mong tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong katuwang sa sayawan. Dapat si Suya, nakatatandang kasamahan. Hindi ako nagkamali. Ang kinuha ko ay akin. Kataypan. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong sayawan. Dapat si Suya, nakatatandang kasamahan. Hindi ako nagkamali. Ang kinuha ko ay akin. Kataypan. Jinran, tungkol sa ating kasunduan. Nasabi ko na sa iyo. Tayo. Alam ko kung ano ang iyong ikinababahala. Nangako ako sa iyo. Tiyak na hindi dahil sa ang ating kasunduan. Mawalang halaga ang iyong mga pangarap. Malapit nang magsimula ang sayawan. Lahat, pakiusap, pumasok ng sunod-sunod. Jinran, magsisimula na ang sayawan. Pag-usapan natin ang ating bagay mamaya. Jinran, pumasok na rin tayo. Nakatatandang kasamahan. Maaari ba kitang anyayahan na sumayaw? Jinran, tingnan mo si Luming, nakababatang kasamahan, at si Linwan. Ang galing nilang sumayaw. Talagang bagay sila. Jinran, alam ko na, tungkol sa pag-address ng kasunduan ni Linwan sa iyo. Dahil, siya ay may gusto ng iba. Bakit mo pa kailangang hindi siya malimutan? Anong sinasabi mo? Jinran, gusto kita. Magkasama tayong lumaki mula pagkabata. Mas bagay ako kay Linwan. Mas angkop na maging asawa mo. Suya, wala akong nararamdaman kundi kapatid na pagmamahal para sa'yo. Ganon noon. Ganon din ngayon. At ganon din sa hinaharap. Bakit, Jinran? Ano bang kulang ko kumpara kay Linwan? Ako ang pinaka nakakakilala sa'yo. Dahil lumaki tayong magkasama. Mas alam ko ang pagkatao mo. Si Wanwan ay natatangi sa puso ko. May mga bagay na mas mabuting huwag nang sabihin. Bakit, Jinran? Ano bang kulang ko kumpara kay Linwan? Ako ang pinaka nakakakilala sa'yo. Dahil lumaki tayong magkasama. Mas alam ko ang pagkatao mo. Si Wanwan ay natatangi sa puso ko. May mga bagay na mas mabuting huwag nang sabihin. Ang galing mo sumayaw. Oo naman. Para makasayaw ang nakatatandang kasamahan sa siyawang ito. Talagang naglaan ako ng maraming oras dito. Si Luming, gusto ba niya ako? Pero sa panig ni Jinran. Nakatatandang kasamahan. Nakatingin sa akin. Sa hinaharap, maaari bang ako na lang ang iyong tingnan? Ang batang ito ay tiyak na hindi basta-basta. Linwan, sisirain kita. Linwan, sisirain kita. Mukhang ang ating Suya ay hindi masyadong masaya. Tungkol kay Linwan, siya ay isang babaeng walang prinsipyo. Bakit siya'y pinapayagan? Naagawin ang pagmamahal ni Jinran. Bakit? Oh, mukhang tayo'y mayabang na Suya ay nagkamali sa paibig. Gayunpaman, ang galit ay ang pinakawalang silbi na emosyon. Tingnan mo ang mga ito, mga cute na nilalang. Sila ngayon
ay tanging alam lamang. Ang pinakapayak na pagnanasa. Minsan, ganun din ang tao. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, sa halip na magalit dito, mas mabuting kumilos ka. Ako'y maraming resulta ng pananaliksik. Nakadepende kung handa kang gamitin ito. Basta't masira si Linwan, at mawala ang kanyang reputasyon, at mawala sa tabi ni Jingran. Kaya kung gawin ng kahit ano. Ito ay isang pinahusay na bersyon ng Guiyon. May idinagdag dito, na hindi mo kayang pigilin. Magandang bagay. Kailangan lang ng 2 patak, kahit sino paman. Lahat ay magiging katulad ng maliit na puting daga na ito. Nawawala sa katinoan. Pero, kung si Linwan ay mahuhulog sa Guiyon, matutuklasan ng pamilya Lin. Hindi ba't malalaman ng pamilya Lin ang tungkol sa pagbibenta namin ng Guiyon? Sino ang nagsabi na pinainom ko si Linwan? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay, nais kong ipagawa mo ito sa pangalan ni Linwan, para painumin si Lu Chengyan. Hindi ba't malalaman ng pamilya Lin ang tungkol sa pagbibenta namin ng Guiyon? Sino ang nagsabi na pinainom ko si Linwan? Ano ang ibig mong sabihin? Ako ay, nais kong ipagawa mo ito sa pangalan ni Linwan, para painumin si Lu Chengyan. Painumin si Lu Chengyan. Si Lu Chengyan. Hindi ba siya nag-iimbestiga sa Guiyon? Sinasabi mo si Lu Chengyan. Kung alam niya na siya, na ang kanyang minamahal na babae, ay siya mismo ang nagbigay ng pampatakam na lason. At ang gamot na ito, at ang kanyang patuloy na pagsisiyasat, na nagdulot sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae, ang Guiyon. Kapag ito ay pareho, ano ang mararamdaman niya? Magandang plano. Para isipin niya, si Linwan ang tunay na, ang pangunahing salarin. Gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Linwan? Ganon din kalalim ang galit. Makikita rin ni Jingran ang katotohanan. Ang tunay na pagkatao ni Linwan. Isang bato, 2 ibon. Hindi nakakagulat na si Dr. Lin. Pero, kung sakaling hindi maniwala si Lu Chengyan, ano ang gagawin kung si Linwan ang naglagay ng gamot? Walang problema kung hindi siya maniwala. Basta tinumin niya ito. Siya ay susunod sa atin. Ah, ganun pala. Sige na. Ang natitirang bagay ay sa iyo na, Ginoong Su. Suya, anong ginagawa mo? Pasensya na. Wala akong nakita. Sige na, ate, ayos lang. Ikaw, maglinis ka muna. Sige. Linwan, maghintay ka. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Lu Chengyan, sana magustuhan mo ang regalo na inihanda ko para sa iyo. Paumanhin, si Ginoong Luming ba ito? Ito si Ginoong Linwan. Espesyal na utos. Ipinapadala sa iyo. Salamat. Naging matagumpay. May problema ang alak na ito.
Kaibigan, nakita mo ba si Luming? Wala. Luming, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ate, tutulungan kitang bumalik sa kwarto. Huminahon ka. Luming, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nababaliw ka ba? Guiyon. Nahulog ka sa guiyon. Nakatatandang kasamahan. Pakiusap. Tulungan mo ako. Guiyon. Nahulog ka sa guiyon. Si Linwan. Bakit niya alam ang guiyon? Hindi ba't lahat ng ito ay saglit lamang? Siya sa bar ay sinadyang palayain si Yulong. Baka alam na niya ang tungkol sa aking pagkatao. Siya'y naglagay ng gamot sa akin. Baka para patuloy na kontrolin ako upang mapigilan. Sinisiyasat ko ang tungkol kay Chinzu. Boss, natagpuan ko na ang pinagmulan ng guiyon. Oo, ito ay mula sa Lin Group. Natagpuan ko na ang pinagmulan ng guiyon. Ito ay Lin Group. Ang video ng dalawang tao, naipadala ko na. Magtiwala sa Gu family. Hindi nila gugustuhin si Linwan na isang taong may masamang asal bilang manugang. Mga kabataan, dapat ay may malawak na pananaw. Hayaan si Lu Chengyan na maayo kay Linwan. Ito ay unang hakbang lamang. Ang larong ito ay nagsisimula pa lamang sa pag-aayos. Ano ang ibig mong sabihin? Sigurado akong si Lu Chengyan ngayon ay nakahanap na ng pinagmulan ng guiyon. Ito ay mula sa pamilya Lin. Pero, siguradong hindi siya maniniwala. Ang pagkawala ni Chinzu ay gawa ni Linwan. Ngunit kapag ang binhi ng pagdududa ay naitanim na, ang tiwala ay tiyak na babagsak. Sa antas ni Lu Chengyan, sa kanyang pag-aalala kay Chinzu, sabi mo, gagamitin ba niya ang lahat ng kapangyarihan ng Zero upang wasakin ang pamilya Lin? Kailangan pa rin si Professor Lin. Kami sa Su Group, talagang hindi kami nagkamali sa pagpili ng katuwang. Kapag bumagsak ang pamilya Lin, kami sa pamilya Su, ay magiging pinakamalaking kumpanya ng pananaliksik at pagunlad ng gamot. Sa oras na iyon, ang pamilya Go ay hindi na makikipag-ugnayan sa pamilya Lin. Kapag bumagsak ang pamilya Lin, kami sa pamilya Su, ay magiging pinakamalaking kumpanya ng pananaliksik at pagunlad ng gamot. Sa oras na iyon, ang pamilya Go ay hindi na makikipag-ugnayan sa pamilya Lin.
Si Linwan, huwag ka nang mag-isip pa. Si Luming ay nahawahan lamang. Nang lasa ng guiyon kaya ganito. Pero bakit siya nahawahan? Bakit siya nahawahan ng guiyon? At ang sinabi niya noong araw na iyon. Si Linwan. Bakit niya alam ang tungkol sa guiyon? Hindi ba't lahat ng ito ay isang saglit na pagkakataon? Sa bar, siya ay sinadyang palayain si Yulong. Baka alam na niya ang tungkol sa aking pagkatao. Inalagaan niya ako ng gamot. Baka ito ay para patuloy na kontrolin ako upang mapigilan ang aking investigasyon tungkol kay Chinzu. Siya ba ay may pagdududa sa akin? Noo, Missy. Sabi mo, dapat ko bang sabihin sa kanya? 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko sa laboratorio ng aking tiyuhin. Si Guiyon. Siya ba ay may pagdududa sa akin? Noo, Missy. Sabi mo, dapat ko bang sabihin sa kanya? 5 taon na ang nakalipas. Nakita ko sa laboratorio ng aking tiyuhin. Si Guiyon. Wan. Huwag dalawin ito. Tiyuhin, ano ito? Ito ay tinatawag na guiyon. Ito ay isang produkto na aming binubuo, na uri ng gamot na pampamanhid. Kung ito ay magiging matagumpay, ito ay magiging mas ligtas at epektibo kaysa sa ibang mga gamot sa merkado. Mas ligtas at mas epektibo. Ang galing naman. Tiyuhin, gusto ko ring pumasok sa laboratorio sa hinaharap. Kasama kita sa pagsasaliksik. Pero, Wan, tungkol sa gamot na ito, nasa yugto pa ito ng pagsasaliksik. Nasa yugto pa ito ng pagiging kumpidensyal. Hindi mo ito maaaring sabihin sa iba. Sige, mauna na ako. Ginoo, dumating na si Ginoong Jinbran. Tungkol sa gamot na ito, nasa yugto pa ito ng pagsasaliksik. Nasa yugto pa ito ng pagiging kumpidensyal. Hindi mo ito maaaring sabihin sa iba. Sige, mauna na ako. Ginoo, dumating na si Jigu Jinbran. Sabi niya may kailangan siyang pag-usapan sa iyo. Papasukin mo na siya. Jigu, nakahanap ako ng isang bagay. Napakabihirang bagay. Jigu, anong nangyari sa iyo? Wala namang masama. Sabihin mo na. Oh, hindi ba't sinabi mong hanapin ko si Luming? Nahanap ko na siya. Hulaan mo kung sino siya. Wala akong gana makinig sa iyo ngayon. Oh, sige. Siya ang pangalawang anak ng Lu Group. Si Lu Chengyan. Hindi lang iyon. Narinig mo na ba ang tungkol sa 0 degree na organisasyon? Pinakamalaking organisasyon na siya ang nagtatag sa alamat. Prinsipe. Prinsipe, paano napasok si Wan sa ganitong masamang tao? Jigo, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Dumating ka na. Wan, mukhang hindi maganda ang iyong kalagayan. Wala akong masama. May isang bagay. Sa tingin ko kailangan mong malaman. Kuya Jinbran, ikaw na ang mauna. Ang iyong maliit na estudyanteng si Luming. Hindi siya kasing simple ng iniisip mo. Siya ay hindi talaga isang karaniwang estudyante. Anong ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Ang tunay niyang pangalan ay si Lu Chengyan. Ito ay ang Lu Group, ang ikalawang anak na lalaki na hindi kailanman inihayag sa publiko. Hindi lang iyon. Siya rin ang tagapagtatag ng 0 degree na organisasyon. Kasama ang namumuno. Ang taong nakatayo sa tuktok ng mundo sa ilalim ng lupa. Ang taong tinaguriang Papa. 0 degree. Papa. Si Lu Chengyan. Siya talaga ay walang kaalaman. Si Wan. Alam ko na gusto mo siya. Pero siya ay talagang napakadelikado.
Ginagawa niya ito upang makalapit sa iyo, pati na ang pagdadala ng maskara bilang isang karaniwang estudyante. Tiyak na may iba siyang layunin. Si Lu Chengyan, ang galing mo talagang umarte. Pinaglaruan mo ako ng lubos. Ako rin ay nakakatawa. At sinabing siya ay magpoprotekta sa iyo. Sa iyong kakayahan. Paano ka mangangailangan ng aking proteksyon? Pero bakit mo ako niloko? Ano talaga ang layunin mo sa pagpunta sa Europa at Asia? Si Lu Chengyan, ang galing mo talagang umarte. Pinaglaruan mo ako ng lubos. Ako rin ay nakakatawa. At sinabing siya ay magpoprotekta sa iyo. Sa iyong kakayahan. Paano ka mangangailangan ng aking proteksyon? Pero bakit mo ako niloko? Ano talaga ang layunin mo sa pagpunta sa Europa at Asia? Si Wanwan. Bumalik ka na sa tabi ko. Nangako ako na ang ating kasal ay hindi magiging iyong tanikala. Ano man ang gawin mo, suportado kita. Sige ba? Kuya Jinbran, wala kang dahilan para ganyan. Alam kong hindi mo rin ako gusto. Si Wanwan. Noon, ako ang nalito. Akala ko hindi ko talaga gusto ikaw. Ang liwanag mo ay napakaganda. Hindi mo kailanman kailangan ng aking proteksyon. Sa mga araw na kasama kita, talagang masaya ako. Hanggang sa dumating si Lu Chengyan. Dito ko lang naintindihan kung gaano ka kahalaga sa akin. Gaano ako kitakat na mawala ka. Si Wanwan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa mga araw na kasama kita, talagang masaya ako. Hanggang sa dumating si Lu Chengyan. Dito ko lang naintindihan kung gaano ka kahalaga sa akin. Gaano ako kitakat na mawala ka. Si Wanwan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kuya Jinbran. Kung si Luming ay hindi kailanman nagpakita, marahil ay magiging masaya ako dahil sa sinabi mo ngayon, na talagang masaya. Dahil, dati, talagang inaasahan ko ang iyong pagmamahal. Pero ngayon bigla akong natutong, paano talagang mahalin ng isang tao? Si Luming. Sinabi niya sa akin, na dapat mong habulin ang tunay na nais ng iyong puso, at agad niyang makikita ang aking kalungkutan. Mag-iisip siya ng lahat ng paraan, para mapasaya ako. Kaya, kahit siya si Luming o si Lu Chengyan, hindi ko na kayang mahalin ka muli. Paumanhin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Huling pagkakataon. Tungkol sa bagay na pinasiyasat ko sa iyo, ano na ang nangyari? Naipaliwanag na ng boss. Tulad ng iyong inaasahan, ang Lin Group ay talagang walang kaugnayan sa Guiyun. Mayroong lamang naglagay ng numero ng gamot sa ilalim ng pangalan ng Lin Group. Ang nasa likod nito ay ang Su Group. Boss, talagang kahanga-hanga ka. Ito ay ang Su Group na nais gamitin ang kamay ni Miss Lin upang guluhin ang sitwasyong ito. Nais ipasa ang kasalanan sa Lin family. Sa tingin ko, matagal na nilang alam ang iyong pagkatao. Nais nilang gamitin ang iyong kamay upang ipahamak ang Lin family. Pero boss, paano mo nalaman? Ang bagay na ito ay walang kaugnayan kay Miss Lin. Buti na lang at naisipan mo ng maaga ang kanilang mga plano. Kung hindi, hindi na tayo kakasama ng ating nakatatandang kapatid na babae. Boss, paano mo nalaman? Wala namang kinalaman si Ginang Lin sa bagay na ito. Si Lin Wan, hindi siya ganitong tao. Nang araw na iyon, sinadya kong iwanan siya para lang makapagpahina sa mga nagbabalak sa likod. Pero sa kabila nito, nasaktan ko pa rin siya. Kapag natapos na ang lahat, personal kong hihingi ng tawad sa kanya. Sino ang makakapag-isip? Ang makapangyarihang prinsipe ay isang malaking romantiko. Boss, nahuli na si Yulong. Boss, nahuli na si Yulong. Hindi maganda, nahuli si Yulong. Malalaman din ito ni Lu Chengyan sa lalong madaling panahon. Lahat ng ito ay gawa namin. Bakit ka nag-aalala? Huwag mong kalimutan na si Chinzu ay nasa kamay ko pa. Bukod dito, si Lu Chengyan ay nahawahan ng lason ni Guiyun. Kapag umabot na ang pagnanasa sa droga, siya ay magiging walang silbi.
Sa kabila ng lahat, pero paano kung si Lu Chengyan ay maging matigas? Huwag mong kalimutan. Siya ang nagbigay takot sa lahat, si Gu Jingran. Siya ang nagpadala ng buong lakas ng Zero Degree na organisasyon. Kumpara dito, ang aking pamangkin, ngayon ay nahulaan na. Ang naglagay ng lason kay Lu Chengyan ay ako. Inaasahan ko ang kanyang reaksyon. Tingnan kung siya ay magiging makatarungan at papatayin ang kanyang kamag-anak. Ano ang balak mong gawin? Kung talagang sinabi ni Wanwan kay Lu Chengyan, kaya ang ating plano ay hindi ba lahat ay mabubunyag? Huwag mong kalimutan. Ako ang kanyang pinakamamahal na tiyo. Ano ang balak mong gawin? Kung talagang sinabi ni Wanwan kay Lu Chengyan, kaya ang ating plano ay hindi ba lahat ay mabubunyag? Huwag mong kalimutan. Ako ang kanyang pinakamamahal na tiyo. Mula pagkabata hanggang ngayon, kapag inaapi siya ng kanyang ama, ako ang tiyo na tumulong sa kanya. Kahit na alam niya, lahat ng bagay ay ako ang gumawa, mas lalo lamang siyang masasaktan. Tingnan. Nakakabahala. Bakit naglagay ng gamot ang tiyo kay Lu Chengyan? Ang pagkawala ba ni Chinzu? Talagang may kaugnayan sa kanya. Bahala na. Pumasok muna tayo at saka na lang pag-usapan. Tiyo. Nakakabahala. Ang tiyuhin ay karaniwang nasa laboratorio. Saan siya pumunta ngayon? Nakakabahala. Ang tiyuhin ay karaniwang nasa laboratorio. Saan siya pumunta ngayon? Si Chinzu, nakatatandang kapatid. Si Chinzu, nakatatandang kapatid. Bumangon ka na. Si Linwan. Bakit ikaw? Paano ka nandito? Tiyo ko ito. Siya ang nagdala sa'yo dito. Bakit? Ano ang ginawa niya sa'yo? Huwag mo na akong alalahanin. Umalis ka na. Siya ay isang baliw. Si Lin Ji yun. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Siya ay nakagawa ng ipinagbabawal na gamot na kayang kontrolin ang isip ng tao. Gui yun. Oo, ang pangalan ay Gui yun. Balak ko sanang i-report siya. Pero nahuli niya ako. Habang walang tao, umalis ka na. Umalis ka na. Si Chinzu, nakatatandang kapatid. Si Lu Chengyan. Patuloy siyang naghahanap sa'yo. Nangako ako sa kanya na hahanapin kita. Dadalhin kita palabas ngayon. Si Lu Chengyan. Okay lang ba siya? Wala siyang problema, nag-aalala lang siya sa'yo. Ako ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Siguradong ako ang tumawag sa kanya. Nasangkot siya, di ba? Balak ko sanang ipahanap sa kanya si Gui yun. Sa resulta, nang lumabas ang mga salita ko, agad akong nakontrol ng mga tao ni Lin Ji yun. Hindi ito kasalanan mo. Lahat ng ito ay kasalanan ng tiyuhin ko. Sige na, umalis na tayo dito. Si Wanwan. Saan ka pupunta? Hindi ito kasalanan mo. Lahat ng ito ay kasalanan ng tiyuhin ko. Sige na, umalis na tayo dito. Si Wanwan. Saan ka pupunta? Tiyuhin. Ano bang nangyayari dito? Bakit mo hinuli si Chinzu? At si Gui yun? Bakit mo ginagawa ito? Bakit? Ang mga salitang ito, maaari mong itanong sa lolo mo. Bakit niya ibinigay ang Lin Group sa iyong ama? Ang taong iyon na walang silbi, at hindi sa akin. Ang aking talento ay malinaw na higit pa sa kanya. Dahil sa mga ganitong walang kabuluhang bagay, pinahihirapan mo ang napakaraming buhay ng mga inosenteng tao. Ang kanilang dugo ay makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan.
Walang sala. Si Wanwan. Masyado ka pang naive. Ang mundong ito ay talagang isang labanan ng mga mahihina at malalakas. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Lin ay dapat na sa akin. Ang matandang lalaki ay bulag. Ang iyong ama ay talagang walang silbi. Ang Guiyon ng susi ko patungo sa kapangyarihan. Maaari itong magpasunod sa mga tao. Kapag nakontrol mo ito, ang takot at pagnanasa ng lahat, ano ang halaga ng pamilya Lin? Basta't mayroon akong Guiyon. Ang buong mundo ay nasa aking kamay. Nabaliw na. Sinabi sa akin ng aking lolo noon. Ang aking tiyuhin ay may napakataas na talento. Ngunit kulang siya sa malasakit at kabutihan. Huwag na huwag ibigay ang kumpanya sa kanya. Sa ngayon, mukhang wala siyang maling sinabi. Ipapahayag ko ang lahat ng ito sa publiko. Maghintay ka na lang na tumanggap ng parusa mula sa batas. Tayo na. Si Linwan. Hindi mo ba akalain na makakalabas ka pa mula rito ngayon? Subukan mo. Si Linwan. Akala mo ba pinapasok ka para makita mo ang lahat ng ito? Wala ba tayong paghahanda? Talagang hanggal at nakakatawa. Ang nakatatandang kapatid na si Yulong ay nagsabi na ng lahat ng alam niya. Naipahayag na ang lahat. Alam na natin ngayon. Si Lin Ji-yun ang nasa likod ng lahat. Ano ang susunod nating gagawin? Pumunta sa laboratorio para iligtas si Chinzu. At pagkatapos ay humingi ng tawad kay Wanwan. Kuya, nagbago ka. Akala ko may sasabihin ka. Kailangan ng massacre. Tungkol sa Eurasia Advanced Talent Training Base. Bawasan mo ang pagbabasa ng mga nobela. Ipabatid sa lahat ng mga kapatid. Maghanda para sa aksyon. Oo. Target ang Eurasia Advanced Talent Base. Agad. Gusto silang iligtas. Dumaan ka sa Eurasia Advanced Talent Training Base. Kuya, anong nangyari? Nagbago ang plano. Ipabatid sa lahat ng mga kapatid. Palibutan ng Eurasia Advanced Talent Base. Walang kahit isang langaw ang papayag ang makalabas. At saka, walang makagalaw ng walang utos ko. Walang sino man ang maaaring kumilos. Oo, Terra na. Si Lin Ji-yun. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Si Lin Ji-yun. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Si Wanwan. Narinig kong may hindi pagkakaintindihan kayo ni Lu Chengyan kamakailan. Nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Gusto mo bang malaman? Ano ang pipiliin ni Lu Chengyan mamaya? Pipiliin ba niya ikaw? O ililigtas ang kanyang childhood sweetheart na kapatid na babae? Si Lin Ji-yun. Itago mo ang iyong mga tricks. Kahit sino ang piliin niya. Hindi ka makakatakas. Oh, talaga. Kaya't maghihintay tayo at makikita natin. Si Wanwan. Pasensya na. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag mong sabihin ganyan, ate. Si Lu Chengyan. Siguradong darating siya para iligtas tayo. Knave, hindi mo talaga iniisip na si Lu Chengyan ay darating para iligtas kayo, di ba? Huwag mong kalimutan. Siya ay nahawahan ng lason ni Guiyon. Ngayon, siya ay nakakaranas ng sakit na dulot ni Guiyon. Anong sinabi mo? Terra na. Kuya, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo, kuya? Kuya, ayos ka lang ba, kuya? Siya ay nahawahan ng lason ni Guiyon. Ngayon, siya ay nakakaranas ng sakit na dulot ni Guiyon. Kuya, umalis ka. Kuya. Si Wanwan. Wanwan, maaaring hindi mo naiintindihan.
kung gaano kasakit ang pag-atake ng adik Sion kay Guiyon. Sinasabing parang libu-libong palaso ang tumama sa puso. Hindi ito labis na pahayag. Si Lu Chengyan. Kumusta ka na ngayon? Si Lin Jiyun. Bitawan mo sila. Lu Chengyan, paano ka nandito? Hindi ba nag-atake na ang iyong adik Sion? Si Lin Wan. Si Lin Wan ay naghihintay pa sa akin. Tara na. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Walang sino man ang makakapagpigil dito. Ang adik Sion ni Guiyon sa ipinagbabawal na gamot. Tumahimik ka na. Ngayon, ipapabayad kita. Talagang karapat-dapat na tawaging ama. Totoong hindi ka pangkaraniwan. Pero hindi ko alam. Sino ang balak mong piliin? Si Lu Chengyan. Si Qin Zhu ay hindi maganda ang kalagayan. Unahin nating iligtas siya. Si Lin Jiyun, hinahanap mo ang kapahamakan. Kung mamatay, mamatay na. Kaya ko pang isama silang dalawa bilang panangga. Bibigyan kita ng 3 segundo para pumili. Pinipili ko. Kung mamatay, mamatay na. Kaya ko pang isama silang dalawa bilang panangga. Bibigyan kita ng 3 segundo para pumili. Pinipili ko. Ayos na. Kumusta, kuya? Magaling ba ang aking pagbaril? Ayos na. Dalhin sa ospital. Sige. Si Lin Wan. Akala mo ba si Lu Chengyan ay isang mabuting tao? Siya ang pinuno ng Zero Degree na organisasyon. Niloko ka niya. Lahat ay para sa kanyang mabuting kapatid na si Qin Zhu. Talagang siya ay galit pa rin sa akin. Siya ang pinuno ng Zero Degree na organisasyon. Niloko ka niya. Lahat ay para sa kanyang mabuting kapatid na si Qin Zhu. Totoo nga, siya ay galit pa rin sa akin. Si Suya. Sa puntong ito, hindi ka pa rin nagsisisi. Ang mga salitang ito, mas mabuti pang ipahayag mo na lang ito sa pulis. Dalhin mo sila. Huwag mong hayaang mamatay sila. Gusto kong buhay sila para harapin ang hatol. Upang panagutin sila sa kanilang mga pagkakamali. Tara na. Ito pa rin ba ang aking mahina at hindi makapag-isa na junior brother? Si Wan Wan. Sa hinaharap, poprotektahan kita.